sila, Panginoon. At Lord, ikaw ang kumilos, Lord, sa kanilang mga puso, sa kanilang mga isip, Panginoon. At Lord, naniniwala kami, Philippines for Christ, mula Luzon, Visayas at Mindanao, sa iyo lamang, O Lord, ang aming bayan. Ang lahat ng mga Pilipino'y luluhod at mananampalataya sa iyo, Panginoon. At Lord, tinataas namin, O Lord, ang bansang Israel, Panginoon. God, tulungan mo, O Lord, ang bayan, Panginoon. At Lord, tulungan may stop na ang gera mula sa Iran, sa USA, Panginoon. At Lord, sa buong Middle East, Panginoon. Lord, tulungan mo ang mga sibilyan na nadadamay, O Lord God. Lord, itago mo po sila, Panginoon. Ikaw, O Lord God, ang mag-forward sa kanila. At Lord, bago mong hayaan, Panginoon, na marami, O Lord God, na nadamay, O Lord God, sa buong ito, Panginoon. Lord, alisin mo, O Lord God, ang mga rebellion spirit, O Lord God, na mga namumuno sa buong mundo, Panginoon. God, pag-ibig, O Lord God, ang manguna, O Lord God, sa buong mundo, Panginoon, at pagkakilala sa iyo. At Lord, tinataas namin, O Lord God, ngayong umagang ito ang aming gawain, Panginoon. God, babaan mo ng iyong mga anghel, Panginoon, ng music team, Panginoon. Lord, ang worship leader, Panginoon, samahan mo, O Lord God, ang buong banda, Panginoon. God, ikaw po, O Lord God, ang magbaba, O Lord God. At Lord, maramdaman ang bawat isang kapuspusan ng nagkagaling sa iyo, Panginoon. At Lord, tulungan mo, O Lord God, na marami mong soul, O Lord God, na habol, O Lord God, sa umaga nito. At Lord, ang magbababa ng iyong salita, Panginoon, double anointing na nagmumula sa iyo, Panginoon. God, ikaw po ang kumilos, Lord. Ngayong umaga ito, ang katagumpayan ay sa iyo lamang, Panginoon. Ang lahat ng kapurihan ay sa iyo lamang. Lord, maraming pong salamat at ang aming sabat na langit sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, isa na pong malakas sa palakpak para sa Panginoon. Ang lahat po ay nagkamay sa Diyos. Pasulinan ng hallelujah! Para ng hinga po. Sige nga po, isa pa po ang nagkamay sa Diyos. Pasulinan ng hallelujah! Habang umaamin naman, pwede po tayo umigat ng pagkawalan.
Sige, magsong malakas sa palakpak. Sige po, malapit ito sa procession ng ating Panginoon. Dakila ang iyong katapatan sa buhay ko, lagi nagmamahal. O Diyos, Ikaw ang una sa aking tumagal. Kaya ako ngayon naririto, Dakila. Dakila ang iyong katapatan sa buhay ko'y lagi nagmamahal. O Diyos, Ikaw ang una sa aking tumagal. Kaya ako ngayon at naririto at nag-aalay na patuloy magsamba at di hahayaan ang pagsinta. Pwede po itaas natin ang ating mama at sabihin sa Panginoon, magpakailanman ika'y mamahalin hanggang ang buhay ko. Mahintay sa iyong piling hanggang ang walis mo. Sa aking magdinig, ika'y sasambahin. Ngayon at magpakailanman. Pwede po habang ginawin natin ito, pwede po ibigyan natin ng ating mga mata. Sabihin natin ang presensya ng Diyos. Dakila ang iyong katapatan sa buhay ko'y lagi nagmamahal. O Diyos, Ikaw ang
Dakilay ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa akin, aming sandigan, ganyan para sa akin, Panginoong Jesus, maghari
Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Hangin sa tiyan, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Liwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Pwede po para sa ating mga kamay. Ipikit po natin ang ating mga mata. At sabihin mo sa Panginoon ang awit na to. Hallelujah. Sige, sabihin mo sa Panginoon. Nais marinig ng Panginoon ng iyong tingin. Sige, huwag kang mahiya, huwag kang bibig. Hindi usapan dito ang kagandahan ng boses. Hindi usapan dito ang talent mo kumanta. Ang usapan dito ay pagpupuri mo sa Diyos. Hallelujah! Sige, sabihin sa Panginoon. Hallelujah! Sige, sige, Panginoon.
po, handa na po ba tayo makinig ng banal na salita ng Diyos? Sige nga po, sinigaw ng Hallelujah! Hallelujah! Amen! Hallelujah to the living God. Salamat sa Diyos sa umaga nito. Sa pinagpalang araw ng linggo sa lahat, ganun din sa mga nasa online, makasama natin na mag-join sa ating gawain. Isang short lang po na patotoo. Bakit po binaba ng Diyos na ang topic natin, maaring sa buong linggo, ay sa buong buwan ng Marso, is about the role of the Holy Spirit. Binaba po ito ng Diyos sa inyong lingkod dahil ang dami pong Kristiyano, ang daming mananampalataya na hindi po alam kung ano po ang papel ng banal na Espiritu sa ating buhay. Amen po. Maaring kaya hindi po nagiging mananagumpay, maaring hindi nasusunod ang kautusan ng Diyos, maaring hindi nalalakaran ang kalooban ng Diyos dahil hindi alam na mayroong Holy Spirit at meron siyang role sa buhay. Hindi lang sa isa, sa lahat, sa buong sangkatauhan, lalo na, higit sa lahat, ang tumanggap kay Jesus, na nampalataya kay Jesus Christ. Amen po. Handa na po tayo makinig. Handa na po tayo matuto. Ang ating pong gagawin ngayon ay preaching and teaching. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag mo akong kakausapin, makikinig ako. At sabihin mo rin, huwag kang aantukin. Kasi teaching ito, makinig po tayo. Tayo po lahat ay muling tumayo. Basahin po natin ang verse na hinango sa John 14:26 ng NIV. But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Sa Tagalog, pero kapag nakaalis na ako, ang tagatulong walang iba, kundi ang banal na Espiritu, ang ipapadala ng Ama bilang kapalit ko. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga sinabi ko sa inyo. Let's all bow our heads and let's pray. Father God, maraming po salamat sa oras na ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Bigyan mo po kami, O Diyos, ng kaunawaan. Higit sa lahat, bigyan mo po kami ng kasabikan, kagutuman sa iyong banal na salita. Ang bawat salitang lalabas sa labi ng lingkod, Father God, bigyan mo po ito ng kapangyarihan upang dumaloy at magrema sa puso ng bawat isang makakapakinig ng mensahe nito. Father God, hiwalay sa iyo, wala pong magagawa ang iyong lingkod. Dalangin po namin ang aming topic about the Holy Spirit, mag-manifest po ito sa amin. Maramdaman namin ang banal na presensya ng Holy Spirit sa amin ngayong umaga. Yakapin mo po ang bawat isa. Ang nalulungkot, i-comfort mo po. Ang nawawala ng pag-asa, i-encourage mo po. Ang gusto ng pagbabago, baguhin mo po. Ang may sakit at karamdaman, pagalingin mo po. Ang nanghihina, ang spiritual, let there be revival in this place in the name of Jesus. Salamat po. This we pray in Jesus' name. Amen. Palapakan po natin ng Diyos. Hallelujah. Sige po. Ituturo po sa atin ngayong umaga kung sino ang Holy Spirit. The Holy Spirit is the third person of the Trinity. Siya yung ikatlong persona. Trinity means there is one God who eternally exists with three co-equal person. Isa lang po ang Diyos, pero may tatlong persona. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Equal po sila. Silang tatlo is full God. Amen? Hindi tatlong parte. Buo. Lahat sila. Buo. God the Father, the Son, the Holy Spirit. Full God. Amen po. Naintindihan po natin? Siya ay spiritual na persona na walang katawang laman at buto, ngunit aktibong kumikilos sa buhay ng tao. Nung nag-worship tayo kanina, naramdaman niyo yung Holy Spirit? Amen. Wala siyang laman, wala siyang buto, pero kumikilos siya sa buhay natin. Palakpakan po natin yung sa kabuuan, siya ang presensya ng Diyos na nananahan sa loob ng mga Kristiyano upang gabayan sila sa araw-araw na pamumuhay. Amen. Alam mo, pag nasa iyo ang Holy Spirit, punong-puno ka ng pag-ibig. Punong-puno ka
3 verse 16. Hindi niyo ba alam na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Hello, sabi mo sa katabi mo, alam mo ba yun? Na ating katawan ay templo ng Diyos. Amen! Ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa atin. Hallelujah! Imagine, ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, piniling templo ang iyong katawan at aking katawan at katawan ng lahat ng sanlibutan na kikilala sa kanyang anak na si Jesus. Narito ang mga pangunahing tungkulin ng banal na Espiritu sa ating buhay. Una, tagagabay sa katotohanan. Pinapaunawa sa atin ang salita ng Diyos at ginagabayan tayo sa tamang landas. Amen? So kapag naliliko ka na ng landas, hindi na landasin na gusto ng Diyos na lakaran natin, balik ka ulit sa Holy Spirit. Amen po? Pag tama ang landasin natin, ibig sabihin, nandyan siya. Sinusunod natin siya. Siya yung ating gabay sa katotohanan. Sabi po sa aklat ng John 16:13, pero pagdating ng banal na Espiritu, na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan niyo ang lahat ng katotohanan. Ang ituturo niya ay hindi galing sa Kanya. Sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya at ipapahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. Sino dito ang nakakita na, nakakarinig na sa Holy Spirit ng mga bagay na darating pa lamang? Amen. Sino yung nakakarinig sa Holy Spirit kung ano yung dapat natin idesisyon, dapat natin gawin, dapat natin lakaran, yung katotohanan na alam natin galing sa Diyos. Amen? Isang halimbawa, masakit ang naramdaman mo. Sa dating buhay pa, nang wala ka pa sa Panginoon, talagang maghihiganti ka. Lalaban ka. Amen? Pero kapag sinusunod mo ang banal na Espiritu at magsasabi ng katotohanan sa iyo, sabi ng mensahe ng isang linggo, love one another. Amen? Wala tayong susundin, kundi yung salita ng katotohanan na sinabi ng Panginoong Hesus sa banal na kasulatan, magmahalan kayo. Amen. Kapag hindi na naririnig mo, balik ka uli sa Holy Spirit. Manalangin tayo uli. Pwede ba yun, Pastora? Pwede. Kahit nakatayo ka ngayon. Hindi ka na kailangan pumunta pa kung saan lugar. Ang banal na Espiritu nasa atin, templo. Amen? Nandyan lang siya. Tulungan niyo po ako. Nagagalit po ako. Naiinis po ako. Nalulungkot po ako. Natatakot po ako. Nawawalan po ako ng pag-asa. Banal na Espiritu, kailangan kita. Amen? Nauunawaan po ba natin? Kaya napakahalaga, napaka-importante na kinikilala natin ang banal na Espiritu nandito sa katawan natin, nasa puso natin. At higit sa lahat, kapag lumalim ka na ng lumalim sa pakikipagtungo sa Holy Spirit, we can see things beyond. Amen. Hindi pa siya mangyayari. Pinapavision na ni Lord sa iyo. Hindi pa siya nangyayari, pinaparinig na ng Diyos sa iyo. Yung tinig ng Diyos mula sa banal na Espiritu, mahalaga po sa atin yun. Amen po? Amen. Sabi mo, pagising mo, o kagabi pa lang, mag-church ako. Dadalo ako sa church. Amen? Sino po yung nakaisip kagabi pa lang na magsisimba siya, dadalo sa church? Taas kamay. Amen? Palakpakan niyo ang Diyos kasi nandito kayo. Napagtagumpayan natin. Hallelujah! Kasi pwedeng paggising mo, sasabihin sa iyo ni Satanas, huwag ka nang mag-church. Matulog ka. Mas masarap matulog. O maglaba ka na lang. Maglinis ka na lang ng bahay. Amen? Pero kung ang banal na Espiritu kinikilala mo, anak, ang usapan natin kagabi, mag-church ka. Amen? At pinapakita sa atin, even
Kaibigan, yung pagdalo sa gawain ng Panginoon, kinakalaban tayo. Amen? Merong mga hadlang. Amen? Merong mga ginagamit na para hindi tayo matuloy sa ating mga pinaplano para sa Panginoon. Kaya itinuturo sa atin ang kahalagahan ng banal na Espiritu sa mga anak ng Diyos. Amen po. Sino dito ang gustong biyayaan siya ng Lord ng vision? Sino ang gustong biyayaan siya ni Lord na marinig ang boses ni Lord? Maniwala ka na nangungusap ang Diyos. Kasi pag di ka naniwala, hindi mo siya maririnig. Sabi ni Lord, sabi mo ako, sabi ni Lord, bakit nakausap mo si Lord? Pag ganyan, anak, ang iyong pananaw, mahihirapan ka. Ang nakakatakot lang, pag tinis mo siya, at hindi mo nakayanan na overwhelm ka sa narinig mo. Amen po. Mga magulang na narito, alam natin yan, di ba? May naririnig tayo galing sa Holy Spirit kung paano natin pamamahalaan ang ating sambayanan, ating pamilya. Tama? May naririnig tayong tinig sa Diyos, mga anak. Taas ang kamay ng mga anak. Amen? Naririnig natin ang tinig ng Diyos kung ano ang dapat natin gawin. Amen po? Amen. Naniniwala po ako. Yung promise ni Lord, hindi kita iiwanan, ni pababayaan man, tinutupad na sa atin. Amen? Ang problema na lumalayo tayo. Kahit naririnig na natin yung pinagagawa sa atin ng Holy Spirit, hindi natin siya sinusunod. Amen po ba? Pangalawa, tagabigay lakas. Nangihina tayo minsan, di po ba? Pag humina ang ating spiritual na buhay, believe me, susunod na hihina ang pisikal. Naniniwala po kayo doon? Amen? Kaya dahil maraming tao mahina. Physically, mahinang-mahina. Kahit pinakakain. Amen? Ilang beses yung kakain ng pisikal na katawan? 3 times a day, 5 times a day, pag may mga merienda pa, di ba? E paano ang spiritual pag di kumakain? Di ba hihina? Yung pala ng spiritual life natin ang lumalaban. Lumalaban sa mga problema, lumalaban sa mga pagsubok, hindi natin nakakayanan kasi spiritually hindi tayo kumakain. Ano ang pagkain ng spiritual na buhay? Word of God. Kaya pag tayo lagi nagbabasa ng salita ng Diyos, sinabi sa Joshua 1:8, pag nilay-nilayan niyo ang aking salita, umagat gabi. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tagabigay ng lakas, binibigyan na tayo ng kapangyarihan upang mamuhay ng matuwid. Ang banal na Espiritu ang gabay natin para maging matuwid ang ating pamumuhay. Magpatotoo tayo tungkol kay Jesus at maglingkod. Amen. Kung wala ang banal na Espiritu, mahihirapan tayo. Sumunod sa matuwid na pamumuhay, maglingkod sa Kanya, at maghayag ng kapangyarihan niya. Tama po ba? So, ang lakas natin, kanino galing? Sa Holy Spirit. Sabi sa Gawa, chapter 1, verse 8, basahin po natin, para taglayin natin. Basahin natin ng malakas. Ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan na kayo ng kapangyarihan. Receive it! Bibigyan kayo ng kapangyarihan pag dumating ang banal na Espiritu sa inyo. Pastora, anong kapangyarihan niya? Gusto niyo ng kapangyarihan? Binigyan niya sa mga disipulo. Binigyan niya ng kapangyarihan to lay hands for the sick. Papatungan niyo ng kamay ang may sakit. Kung nananampalataya tayo, yung prayer natin sa may sakit, siya ay gagaling. Papatungan natin ng kamay yung mga naaalihan ng masamang spirito. Kung naniniwala ka, aalis yung bad spirit. Amen po? Yung ating pananamlay. Pag pinananamlay na tayo ng kaaway, hingin natin ang tulong ng banal na espiritu. Pastora, kahit sa gawaing bahay, yes and amen. Naniniwala mga nanay? Amen. Napakaraming nanay dito. Ano ang trabaho ng nanay araw-araw?
Ay, naku, grabe, Lord. Ba't nilikha ang nanay, lahat. Kung nagdadrive pa yung nanay, driver pa rin. Amen? Labandera, kusinera, lahat, di po ba? May mga nanay pa ayaw magpahinga. Hello, nanay, contractor worker ka ba? Na pag hindi mo natapos yan, mapapaalis ka? Di po ba may mga nanay na ganun? Tapusin lahat. Tapos bagsak. Enjoy life. Sa totoo lang po, ang pagsingil nasa dulo. Amen? Nadidinig mo na yung Holy Spirit na magpahinga ka. Bukod sa banal na Espiritu, nagsasalita din yung katawan, pisikal. Nagsasalita ito. Naririnig nyo ba? Gusto ng isip? Go, go, go! Sabi ng katawan, pagod na ako. Ipagpahinga mo naman ako. So darating ang time, mag-give up yung physical na katawan. Pag nag-give up siya, ano mangyayari? Sakit, karamdaman. Amen po. Kaya, hindi tayo ng lakas sa Holy Spirit. Sabi, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan. Pag bumaba, dumating ang Holy Spirit. Mamaya, aawit tayo. Hilingin natin ibuhos ng Diyos ang banal na Espiritu sa ating kalagitnaan upang makaranas tayo ng kamanghamanghang bagay at masunod natin ang pinagagawa ng Diyos sa atin. At sabi, at ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria hanggang sa buong mundo. Mapapahayag mo ang tungkol ni Jesus kapag nasa iyo ang Holy Spirit. Tama? Lahat na naghahayag ng tungkol sa Panginoong Jesus, nasa kanila ang banal na Espiritu. Gusto mo bang maghayag? Gusto mo bang ikwento si Jesus? Humingi tayo ng kapangyarihan sa Holy Spirit. Pangatlo, tagabunga ng pagbabago. Napakasarap po nito. Amen? Ang Holy Spirit ang ating sanctifier. Tagabunga ng pagbabago. Gusto natin ang pagbabago? Hindi natin kaya. Tama? Diba sabi nga, gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Amen? Kung gusto mong bumait, ang banal na Espiritu, ang hingan mo ng tulong. Dahil siya ang magsasanctify sa ating lahat. Siya ang maggagabay sa atin para magbunga ng pagbabago ang buhay natin. Ang dami pong Kristiyano, yung iba 30 years, 40 years, di po ba? Umaattend naman ng church, di ba? Umaattend sa gawain. Amen? Pero hindi nakikita ang pagbabago. Kaya yung mga umaattend ng prayer discipleship, 7 a.m., 7 p.m., sorry talaga. Pag sasabihin ng mister mo at anak mo, attend ka ng attend, hindi ka naman nagbabago. Hindi sinasabi yun sa harap mo. Sasabihin yun sa kalooban lang niya. Itong nanay ko, simba ng simba, hindi naman nagbabago. Aray, masakit ba? Amen. Kasi nga, ang banal na Espiritu, hindi natin kinikilala. Sinasaway naman tayo eh. Anak, stop. Slow to anger. Diba? Salita ng Diyos nagsasabi, makinig muna. Huwag agad magagalit. Ano nangyayari sa anak? Galit yung galit agad. Diba? Ano nangyayari sa mga misis? Galit yung galit agad sa mga mister. Ano, mga misis, tama ba yan? Pag hindi ayos yung ginawa ng mister, galit agad. Amen po. Ang sabi ni Bishop, hindi mananalo ang mga lalaki sa asawang babae. Kaya sundin mo na lang. Diba? A happy family is a happy mommy. So ba yun? Amen. Pero kung sumusunod tayo sa Holy Spirit, gugustuhin din natin
natin, a happy family is a happy mommy and daddy. Palakpakan natin si Lord. Amen po! Amen, amen, amen. Kung gusto po natin talaga ng pagbabago, humingi tayo ng tulong sa Banal na Espiritu. Tinutulungan niya tayong talikuran ng kasalanan at baguhin ang ating pagkatao upang maging katulad nino ni Jesus na nagbubunga ng pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, iba pa. 9 fruits. Amen? Yan ang napakapagpapalang meron tayo. Alam niyo po bang napakayaman na mga mananampalataya na ang siyang na bunga ay nasa Kanya? Higit pa yan sa bale-baletang pera. Pumunta ka sa SM, dalhin mo yung isang maleta mong pera. Pwede mo ba ako makabili ng kapayapaan? Walang katumbas na pera. Pwede mo ba ako makabili ng pag-ibig? Mamahalin ko yung hindi kaibig-ibig? Walang halaga na kapandaan. Pwede pa ako makabili ng kagalakan? Ang Panginoong Jesus lamang ang kayang magbigay niyan. Sa ngayon, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, kaya natin maramdaman. Amen? Ano ba? Goodness, kindness, faithfulness, patience, and self-control. Pag gusto mo nang magalit, Holy Spirit, kontrolin mo ako. Kaya bang gawin yun ng Banal na Espiritu? Amen! Kaya hindi tayo nakapag-control. Hindi natin siya tinatawag. Hindi natin hinihingi ang tulong niya. Mahalaga po ang Banal na Espiritu sa buhay natin. Unang Pedro, chapter 1, verse 2. Pinili na kayo ng Diyos Ama noon pa para maging mga anak niya sa pamamagitan ng Banal na Espiritu para sundin niyo si Jesucristo at upang linisin kayo sa mga kasalanan niyo sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Sabi mo sa kapatid mo, sa katabi mo, pinili ka ng Diyos. You are chosen by God. Noon pa, nakita ka na ng Diyos. Sa sinapupunan pa lang ng iyong ina, nakita ka na ng Diyos. At sa pamagitan ng Banal na Espiritu, para sundin natin si Jesus Christ, para linisin tayo sa ating mga kasalanan. All of us are sinners. Huwag muna kayo magtaas ha. Isipin niyo muna yung tanong ko, baka magtaas kayo lahat. Sino dito ang walang kasalanan? Nag-intro na ako kasi baka magkamali kayo ng pandili. O sino dito ang makasalanan at nagkakasala? Lahat tayo! Amen! Lahat tayo! Kaya wag natin itingin ang mata natin sa iba. Amen? Do not be self-righteous. Na dahil present ka sa lahat ng gawain, matuwid ka na. Sila hindi. Tandaan po natin, ang matuwid at perfect lang si Jesus Christ. Pero inari tayo matuwid dahil sa dugo ng ating Panginoong Jesus. Amen. Gusto natin ang pagbabago? Manalig tayo na ang Holy Spirit kaya tayong baguhin. Amen. Amen. Pastor, ano ba talaga yan? Gusto talaga magbago eh. Kasi pag nakikinig ka ng Word of God, pinapasok mo dito, nilalabas mo ulit dito. Kailangan ipasok sa puso. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ilagay natin sa puso natin. Huwag lang nakikinig. Hindi lang tayo dapat tagapakinig. Dapat yung puso natin, imagine mo yung matabang lupa na pag nilagyan mo ng buto, mamumunga dahil mataba yung lupa. Ang puso natin dapat matabang lupa na lahat ng Word of God na nilalagay dito, lalaki, mamumunga, at magagamit natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Next, tagapayo at tagapamagitan. Hanap tayo ng hanap na magpapayo sa atin. Diba? Tagapayo. Naghahanap pa tayo ng iba, ang Holy Spirit nandyan. Tagapamagitan. Siya ang namamagitan sa atin sa Ama. Amen? Iba sa atin, hindi nahingi ng payo. Pag pinayuhan mo naman, hindi naman sinusunod. Amen? Tama po ba? Hindi lang nahingi ng payo. May narinig akong teaching. Hindi lang umaga.
Applicable yun sa mga malaging nahihingi ng payo. Alam mo, sabi ng preaching, layuan mo na yung mga taong yun. Inuubos na niya yung oras niya. Tama? Inuubos lang. Kakausapin mo, 1 oras, 2 oras, pinapayuhan mo. Pagtalikod sa'yo, sasabihin, ang hirap naman ng sinabi niya, hindi ko kayang gawin. Pero pag banal na espiritu, ang hininga natin ng payo, kaya natin gawin. Kasi siya rin ang magbibigay ng kapangyarihan sa atin para makasunod tayo. Palakpakan po natin. Pang-apat, nasa tagapayo na tayo, tagapamagitan. Sabi po, siya ang kasama natin para magbigay gabay, magbigay ng kapanatagan, at namamagitan sa ating mga panalangin. Amen. Sabi sa Roma 8:26-27, tinutulungan tayo ng banal na espiritu sa kahinaan natin. Ano ba kahinaan natin? Huwag na natin sabihin, baka hanggang bukas di tayo matapos. Marami tayong kahinaan, pero ang banal na espiritu, tinutulungan tayo. Narito tayo ngayong lahat dahil may kahinaan tayo. We are expecting that God will move in our lives para paglabas natin sa pinto ng banal na tahanan ng Diyos. Lahat tayo malakas na. Amen? Kung nangihina tayo ngayon, paglabas natin dyan, i-expect natin, i-revive, i-renew ng Diyos yung ating lakas. Especially sa ating pananampalataya. Amen po? Hindi natin alam kung anong dapat natin ipanalangin. Tama? Sino dito yung hindi pa alam yung kanya ipag-pray? Wow, very good kayo. Lahat alam na ipag-pray nyo. Palakpakan natin si Lord. Totoo ba yan? May mga mahirap tayong pinagdadaanan. Hindi na natin masabi sa Diyos kung ano ang gusto natin. Isa lang ang sinasabi natin. Iyak ka na lang ng iyak at sinasabi mo, Lord, help me. Lord, help me! Lord, help me! Tama ba yun? Ang sabi po dito, ang Espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin sa pamagitan ng mga daing hindi natin kayang sabihin. Tama? Dumadaing tayo. Hindi na natin kayang sabihin sa Diyos yung nararanasan natin hirap, kalungkutan. Di ba? Pero dahil andyan ang Holy Spirit, siya yung nasa gitna, namamagitan. Kaya all-knowing siya. Unspoken prayer ba yan? Na hindi mo mailabas? Alam ng Diyos siya because of the power of the Holy Spirit. Palapakan po natin Diyos. Sabi sa 27, ang anumang nais sabihin ng Banal na Espiritu ay alam ng Diyos na siya sumisiyasat sa puso ng mga tao sapagkat namamagitan ng Banal na Espiritu para sa mga mananampalataya kung ano ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos, yun po ang pamamagitan na ginagawa ng Holy Spirit sa atin. Kaya maraming tao, hindi alam, ano ba yung kalooban ng Diyos? Hindi alam. Huwag na natin i-expect na malaman nila. Kasi wala nga sila sa Panginoon. Amen? Tayo nga na nandito na. Alam na natin ang salita ng Diyos. Minsan lumalabas pa tayo sa kalooban ng Diyos. Tama po ba? Hindi natin siya na-perfect na sundin. Pero kung tayo babad sa presence ng Holy Spirit, sasabihin natin yung Roma 8:28, ang lahat ng bagay, pinaglalakip-lakip ng Diyos para sa mga anak niyang nagmamahal sa Kanya at tinawag ayon sa layunin niya. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Minsan may mga bagay na talagang hindi natin alam kung ano ang rason ng Diyos. Hindi ko po alam paano ko ihayag, pero nais ko i-share sa inyo para alam ninyo na kailangan ng Banal na Espiritu para maunawaan natin. Si Sister Eres po, tsaka yung husband niya,
Nandun na po sa hotel malapit sa airport sa Manchester. Dahil darating na sila by Tuesday. Dahil sa gera ng Israel, Iran, US, sarado na po ang mga airport sa Middle East. May beses sa kanina, canceled na ang flight namin. Isang taong mahigit, pinlano. Napakaraming preparasyon, nauna na yung mga regalo, ready na yung 1 month ay tanilaring gagawin. Siyempre, umiyak si Pastora. Alam ko, Sister Ere, sobrang lungkot din. Kung wala tayo sa banal na Espiritu, hindi natin ito mauunawaan. Naintindihan ko ba? Mga kapatid, timing po ang mga nangyayari sa lahat ng bagay. Sinabi ko na lang sa kanya, focus ka sa Roma 8:23. Focus tayo sa kalooban ng Diyos. Someday, marirealize natin that may mga bagay na hindi inaalam ng Diyos at may mga bagay na inaalaw ang Diyos. Naiintindihan po mo natin. Pasalamatan natin ang banal na Espiritu. Hindi tayo iniiwanan, hindi tayo pinapabayaan. Palakpakan po natin ang Diyos. Maaaring sa buhay nyo, iba naman ang pagkilos. Amen? Sa buhay natin, may iba't ibang leading, may iba't ibang direksyon, may iba't ibang ginagawa, may iba't ibang galaw ang Diyos sa buhay natin. Ang number 1 natin tatandaan, bigyan tayo ng Diyos ng espiritu ng pagtanggap. The spirit of acceptance. Diba? Balikan natin yung COVID days. Ang dami noon, binawian ng buhay. Kung sino pa yung sobrang ingat, na lahat ng corner ng bahay may alkohol. Ayaw palabasin ng mga anak. Pero, narinig natin, di po ba? Kasi nga, mayroong mga bagay na tanging ang Diyos lamang ang nakakagawa. Kung tayo ay nananaman sa kapangyarihan ng Holy Spirit at tumatanggap tayo na lahat ng bagay pinaglalakit-lakit ng Diyos para sa ating nagmamahal sa Kanya at tinawag ayon sa layunin niya, matatanggap natin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po sa conclusion, ang banal na Espiritu ang tanda o tatak, seal, selyo. Nagpapanotaro kayo. Tinatatakan, di ba? Ng abogado, notary public, lawyer. Ibig sabihin, notaryado ang papeles na ito. Wala nang makakapagbago nun. Amen po. Yung banal na Espiritu, kapatid, na nasa iyo, dahil pinili niyang templo ang katawan natin lahat. Siya ang seal o selyo na tayo ay pagmamay-ari nino ng Diyos. Gusto mo ba yun? Ang Diyos ang may-ari sa'yo? Dahil pag di ka pagmamay-ari ng Diyos, kanino kang may-ari? Dalawa lang naman ang pagpipilian. Diyos o Satan. Napakasarap ang Holy Spirit, ang selyo natin lahat na tayo ay pag-aari ng Diyos. At nagsisilbing guarantee, na ligtas ang mananampalataya hanggang sa araw ng pagtubos. Amen! Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Hanggang nandiyan ang banal na Espiritu, hinahayaan natin siya ang masunod sa ating buhay. Makakalakad tayo hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Di ba? Sabi, at huwag natin siyang bigyan ng kalungkutan. Huwag natin bigyan ng kalungkutan ng banal na Espiritu ng Diyos. Kailan siya nalulungkot? Kailan siya nagigrid? Pag nag-aaway-away tayo, nalulungkot siya. Pag galit na galit tayo, nagigrid ang Holy Spirit. Pag nag-iisip tayo ng di maganda sa kapwa, amen? Pag may pinagagawa siya sa atin, hindi natin ginagawa, nalulungkot siya. Sabi, wag natin siyang palungkutin. Amen? Wag natin bigyan ng kalungkutan ng banal na Espiritu. Bakit, Pastor, siya nalulungkot? Uulitin ko uli,
lugar na hindi tama. Hello? Naintindihan po natin? Kung saang lugar ka, nandun siya. Diba may patotoo na isang binata, hindi niya alam kung tulog siya o vision, basta ang sabi sa kanya, ang nakikita niya, nasa bar siya. Sabi ng Holy Spirit sa kanya, anak, bakit tayo naririto? Hindi tayo dapat naririto. Pero dahil naririto ka, sasamahan kita. Hallelujah! Palakpakan natin ng Diyos. Dahil ayaw niya na may mangyaring hindi maganda sa atin. Hindi niya talaga tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan dahil ginugulo na natin ang buhay natin. Gusto ni Satanas, masakin tayo. May mga kabataan ngayon, nakakaranas ng bulong ng demonyo. Mag-suicide ka na, magpakamatay ka na para matapos ang problema mo. Pero ang Panginoon magbibigay rin sa kanya ng tinig, mahal kita. Amen? Kaya mga nanay, mga tatay, panalangin natin ang ating mga anak. Na mga anak natin, lagi ingatan ng Diyos sa paglabas at makabalik ng ligtas sa ating mga tahanan. Dahil ang kaaway, sabi nga ng Biblia, hinalintulad sa leyon na umaatungal, umahanap ng masisila. Amen po. Kaya kailangan ang Banal na Espiritu laging ina-acknowledge ng bawat isa. Holy Spirit, I need you. Nauuhaw ako sa iyo. Nauuhaw ako sa iyo, nasasabik ako sa iyo. Kailangan ko ang gabay mo. Bago ibuka ang ating bibig, tawagin muna ang gabay ng Banal na Espiritu. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah, Jesus. The Holy Spirit is received by those who repent. Alam niyo ba kanina ng binabang umaga after my devotion? Sabi niya, anak, ipaliwanag mo kung sino ang tumanggap ng Banal na Espiritu. Sino ang tumanggap? Yung nagsisi. Nagsisi na ba kayo? Palakpakan natin si Lord. Amen. Hallelujah. The Holy Spirit is received by those who repent. Those who are baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of sins and believe in Him. Kaya wag na tayong magtaka kung bakit yung nasa Senado, Kongreso at nasa Malacanang gumagawa ang iba sa kanila na hindi tama. Kasi hindi pa sila nagsisi, hindi pa nila tinanggap si Jesus bilang kanilang Panginoon at Tagapagligtas. Pero ang lahat ng nagsisi, nagkasala uli, nagsisi uli. Dahil habang nabubuhay tayo, nagkakasala pa rin tayo. Tama po? Kung nakakagawa sila ng mali, ang pakikiusap lang, huwag na rin tayong magsalita para hindi tayo magkasala. Amen po? Hindi natin alam ba't nila nagagawa yun. Pero kung tayo makikisali at magsasalita tayo ng maganda, tayo po ang nagkakasala. Agree po kayo? Na lahat ng sasabihin natin, accountable tayo kay Lord. Lahat ng gagawin natin, accountable tayo sa Diyos. Kaya kung may nakikita tayo hindi maganda, sa Diyos natin sabihin. Palakpakan po natin. Sabi po sa aklat ng Efeso 1:13, kayo man ay napabilang na kay Kristo. Amen ba? Amen. Napabilang na ba kayo kay Kristo? Amen. Nang narinig niyo katotohanan, ang magandang balita kung paano kayo naligtas sa pagsampalataya niyo sa Kanya. Lahat ng nanampalataya kay Jesus at tinanggap siyang Panginoon at tagapagligtas, yun po ang maliligtas at bibiyayaan ng Banal na Espiritu. Amen. Sa pagsampalataya ninyo sa Kanya, ibinigay niya ang Banal na Espiritu na kayang ipangako bilang tanda na pagmamay-ari na niya kayo. Amen po.
Sa totoo lang po, hindi tayo taga rito pa. We are just passer. Amen? Dumaan lang tayo. Sino naniniwala na lahat tayo mamamatay? Amen! Hindi tayo taga rito. Pero ang siguruhin po natin, bago tayo umalis dito, at ang ating mga mahal sa buhay, ipaliwanag natin sa kanila. Ang pananampalataya sa Panginoong Hesus ay mahalaga. Tanggapin siya sa puso bilang Lord, bilang Savior, dahil hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Let's all stand up. Tayo po imawit sa Diyos. Kung gusto niyo maramdaman ang Banal na Espiritu, awitan natin siya ng galing sa puso. And let's ask the power of the Holy Spirit to move in our midst. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Mga anak, alam niyo po ba yung salitang seryoso? Seryoso at nakafocus. This time, gusto ng Diyos, maging seryoso tayo sa pag-awit. Yung taus-puso natin awitin ang bawat lyrics ng song. At hilingin natin na ibaba ang Banal na Espiritu sa ating kalagitnaan. Sigara bababa siya na napapakalas. Puro bobosyo nila na sigara. Saturate this place with the power of the Holy Spirit. Pura bababa sigara bababa siya na napapakalas. Holy Spirit, Holy Spirit, we want more of you. Yes, Spirit, come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, come. Yes, God. Yes, O Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Holy Spirit, nakikita mo po ang puso ng bawat isa. Marami tayo mapangyarihan sa mga namuhaw sa iyo, Panginoon. Holy Spirit, come. Holy Spirit, activate your presence. Banal na Espiritu, Banal
I'll worship you. Yes, Lord. I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my Yes, Lord God. hand in your hand. Hawakan mo po ang buhay Holding namin. me closer to you. Hawakan mo po ang isip namin at puso. Nothing compares to this place where I can see your face Yes, again. Lord God. I'll worship you in spirit and in truth. I worship you. I'll worship you in spirit and in truth. I worship you. Aming Diyos na dakila, Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito po kami, itinataas namin ang aming mga kamay sa iyo. Bilang pagsuko ang Diyos. God, tulungan mo kami to forget the past, Lord. Tanggalin mo ang mga guilt na nararamdaman ng bawat isa. Tulungan mo kami harapin namin ang kasalukuyan. Sabi mo sa babaeng nangangalong niya, sin no more. Tulungan mo kami, Lord. Matalikuran namin lahat ng mga bagay na hindi kami tungkol sa iyo. At malakaran namin ang bagay na ayon sa iyong kalooban, na ayon sa layunin mo sa aming buhay. Father God, higit sa lahat, ikaw ang nakakaalam ng aming mga deepest prayer and desires. God, move! In the name of Jesus, God, kayo po ang may kilos, Panginoon, sa laman ng puso namin. Hindi man namin ito mabigkas sa oras na ito. Kung ito po'y para sa sarili namin kapakanan o para sa kapakanan ng aming mga magulang, ng aming mga anak, ng aming mga kapatid, ng aming mga mahal sa buhay. Holy Spirit, please. Please take over. Take control, Holy Spirit. Alam namin, Lord God, ikaw lamang ang nagmahal sa amin ng mundo. Thank you for loving us unconditionally. Thank you, Father. Thank you, Father God. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. Salamat. Lahat kami uuwi. Nabaon namin ang lakas ng Banal na Espiritu at kapangyarihan niya na siyang dadaloy, mangunguna, magagabay, at higit sa lahat, magbabago ng aming buhay. Salamat po! Ito pang aming sabot dalangin. In Jesus' mighty name. Everybody shout, Amen! Magandang mga oras muli sa atin. At kubos po tayo nagagalak dahil sa oras po ito, tayo po ay tumanggap ng Banal na Espiritu mula po sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya mo, Pastor, tulog na po ng audience sa pinanggit mo. Kasi po nung tayo, sinagap natin ang ating Panginoon sa Kristo na ating Panginoon at Kapagligtas, wala na ang ating dating katawan. Kasi dalawa lang po spirit natin eh. Pan at saka spirit. Nung tinanggap po natin siya, sa Panginoon at Kapagligtas, wala na ating lumang pagkatao. Kaya binago niya. Binago na hindi natin alam yung mga tala natin, wala na po yun. Kasi wala na tayong ano eh. Wala na tayong lungkot, mga sabihin mga hinanakit natin, wala na sa atin lahat yun. Kasi binago na tayo ng Panginoon sa Kristo. Hindi po ba? Okay. Okay po. Lupa po na po tayo sa ating pagbibigay. Ang binabago sa amin ngayon ay ang paggalan sa pamahalaan. Ito po ay napakalayo po sa ating David Opera, ano? Bakit? Dahil David sa paggalan sa pamahalaan. Ito po, basahin ko na po, ano? Ang bawat tao ay dapat magpasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaan ang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaan ito ng Iran. Ng umiral.
Roman 3:2, kaya nga ang lumalabag sa pamahalaan ay lumalabag sa tinakda ng Diyos at sila ay paparusahan. Romans 3:6, iyon din ang dahilan kung bakit tayo nagbabayad ng buwis. Ang mga pinuno ng pamahalaan at ang lingkod ng Diyos at ito ang kanilang tungkulin. Romans 13:7, ibinigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa Kanya, magbayad kayo ng mga dapat bayaran at magbigay kayo ng buwis na dapat buwisan. Igalang ninyo ang dapat igalang at parangalan ninyo ang dapat parangalan. Pero po, idudugtong ko lang po ang ating kaya nga po sinabi sa Matthew 22:21, sabi sa Emperador po, tugon niya. Kaya sinabi niya sa kanila, kung gayon, ibigay ninyo sa Emperador ang para sa kanya at sa Diyos ang para sa Diyos. Hindi po ba? Kaya po sinabi po dito, i-share ko na lang po, kaya po sinabi sa Romans 8, give it shall be given into to good. So good vision. Magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos ng gustong takal, keep this down and shaken into together. At in running over, siksik-liblik at umapaw. May po ba? At ito po ay talagang lagi natin binabanggit, from me, now herein we see the Lord, because if I shall be open the window of heaven and pour out blessing. Subukin niyo ako sa mga bagay na ito, tuligtasan ang bintana ng langit. At tayo po ay sa Corinto 9:7, sapagkat ibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan, God for loves and self-forgiven. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan, salamat sa lahat, Ama. Maraming salamat to sa araw nito, sa pagkakataon nito, Ama. Ako po ay makakagtayo sa harapan niyo, Ama. Ang lahat po natin sabi na, Ama, ay magdali na po sa iyo. Ang lahat po ito, Ama, namin kaloob sa iyo, Ama, at iyong basbasan upang magbigay sa iyo, magbigay ng karagdagang kita upang magamit sa bahay sa bahan sa lugar ito. Ama, ibilis mo po yun, Ama, mahawak ng pera nito upang magamit naman sa tama at kapag po ito ng maraming kaluluwa. At Ama, ibilis mo din po, Ama, magbigay sa oras na ito at ibalik mo sa kanila na siksik-liblik at umapaw. Ama, maraming salamat po sa aming mga panalangin na po, Ama, ay aming tugunin po ang mga panalangin na ito. Ama, sa iyo po papulit at salamat, tanging sa iyo lamang anak ng Jesus. Amen. Amen. Ay, manalangin na. Are you blessed? Naman yung ba Holy Spirit? Let's all pray. Heavenly Father, we give you praise, we give you glory, we give you honor. Napakabuti niyo po tapat na Ama sa langit. Our Father, thank you so much. Binigyan mo na liwanag sa amin ang kahalagahan ng Banal na Espiritu. Alam namin, O Diyos, kaya kami naliligo minsan ng landasin. Hindi namin kinikilala at hiningi ang tulong ng Holy Spirit sa aming buhay. Kaya right now, Father God, minsan pa, dinideklara ng aming mga labi na ang Banal na Espiritu nasa aming puso. Hindi kami iiwanan, hindi kami pababayaan. At higit sa lahat, ito ang selyo, ito ang garantya na kami ay pag-aani ng Diyos. At hanggang sa pagbabalik ng aming manunubos ng Panginoong Jesus, taglay namin ang Banal na Espiritu ito na hindi na po kami mawawalay sa iyo. Dalangin po namin ang salita magkaroon ng katuparan. Walang anuman at sino man na makapaghiwalay pa sa amin sa pag-ibig ng Diyos. Salamat po na maraming sa tagumpay ng gawain namin ngayon. At muli namin po namin ang buong sa linggo na aming kakaharapin. Kayo pang magbibigay sa amin ng divine protection, divine provision, divine
Tanggapin ang bawat isang pag-ibig at biyaya at kahabagan ng ating Panginoong Jesus. Tanggapin ang bawat isang kapayapaan at kapitilsa ng banal na Espiritu. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Humayo po tayo mapayapa. Taglayin natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat at ibahagi natin ang pag-ibig na ito sa mga tao, mga pagpalad natin. To God be the glory. This is our prayer. In Jesus' name, everybody shout! Amen! Hallelujah! Glory, glory to the Lord. Di manangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipili